Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking inuumpisahan ng kanyang araw mula sa kanyang sasakyan. Dire-diretso siyang lumabas papunta sa construction site na katabi ng kanyang sasakyan na nakaparada. Siya si Cade Leva na tagapangasiwa ng construction company na nagtatrabaho doon. Doon ay ipinakita niya ang kanyang mahusay na pamumuno sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanyang koponan ng sigla at lakas ng loob bago simulan ang araw. Si Cade ay lubos na minamahal ng kanyang mga kasama sa trabaho at ng pamilyang Garcia na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng kumpanya. Sa opisina ay hiniling ni Jenny na anak ng mga Garcia sa kanyang ama na aprubahan ang kanyang budget para sa isang pagdiriwang kasama ang kanyang mga kaibigan ng gabing iyon. Noong una ay tumanggi ang kanyang ama na si Joe ngunit sinabi ng kanyang ina na si Carla na hayaan na lang ito. Habang tumatawa sa kalokohan ng pamilya, napansin ni Cade na ang isa sa kanyang mga trabahador ay ginugulo ng dalawang magnanakaw. Lumabas siya upang tumulong sa pamamagitan ng pambubugbog sa mga magnanakaw na nagpapakita na mahusay siya sa pakikipaglaban. Sinabi niya sa kanila na huwag nang bumalik bago lumapit sa manggagawa. Sa parehong oras ay nilapitan siya ni Jenny na nakakita sa lahat ng nangyari, at hiniling sa kanya na turuan siya kung paano lumaban tulad niya. Tumanggi si Cade na sinasabing nagbago na siya ngayon, ngunit nasa likod niya lang siya kung sakaling kailangan niya ng tulong. Nang maglaon ay nagmaneho si Cade patungo sa isang malaking bahay na may ginaganap na isang nakatutuwang pagtitipon. Doon, ang kanyang anak na babae na si Mary ay sabik na tumakbo palapit sa kanya. Nakipag-usap siya sa kanyang dating biyenan na si Roth na may kustodiya kay Mary. Ayaw ni Roth na igugol niya ang kaunting oras na pinapayagan siyang makasama ang kanyang anak dahil sa tingin niya ay isa siyang mapanganib na tao. Iniisip din niya na si Cade ang dahilan kung bakit kinitil ng kanyang anak ang sariling buhay ngunit ang totoo, buong buhay niya ay nakikipaglaban siya sa depresyon at namatay siya nang italaga si Cade bilang isang sundalo. Pagkatapos ay ginugol ng mag-ama ang kanilang natitirang araw sa pagkain sa isang restaurant kung saan binigyan ni Cade ng regalo si Mary, larawan ito ng kanyang ina na kasama siya noong mas bata pa siya. Pagkatapos ay inamin niya sa kanyang ama na kung minsan ay nagagalit siya sa kanyang ina sa pag-iwan sa kanila. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang lingguhang pagbisita kay Mary, nakipagpulong si Cade sa kanyang abogado. Ipinaalam nito sa kanya na sinasabi ng mga abogado ni Roth na siya ay dumaranas ng problema sa kaisipan o PTSD at isang marahas na tao. Nais ni Cade na makipaglaban sa karapatan sa kanyang anak, ngunit dahil mayaman ang kanyang biyenan ay pinayuhan siya ng kanyang abogado na sumuko na. Binigyan niya ang kanyang abogado ng pera na naipon niya mula sa pagtulog sa kanyang kotse, ngunit tinanggap niya ang payo nila na magrente ng isang lugar upang makatulong sa kanyang kaso. Samantala ng Biyernes ng gabing yon, nagsasaya si Jenny at ang kanyang mga kaibigan sa nightclub gamit ang budget na ibinigay sa kanya. Nagpunta sila sa iba't ibang bar buong gabi na umiinom ng alak at nagsasayaw. Samantala sa isang club ay may misteryosong lalaki ang tila sinusundan ng grupo na pinapanood at kinukunan sila ng litrato. Siya at ang isang babae ay may binabalak na masama sa kanila. Nang lumipat ang mga babae sa huling club na kanilang pupuntahan, tinanong ni Jenny ang bartender na nagngangalang Johnny kung may bakante bang mesa para sa kanila. Sumagot ito na oo, ngunit ibibigay lamang niya ito kung sasabihin niya sa kanya ang kanyang pangalan kaya sinabi niya ito. Si Johnny pala ay nakikipagtulungan sa mga stalker mula kanina, ang mga miyembro ng gang na sina Viper at Artemis. Nagpadala si Johnny ng mensahe sa kanila na naglalaman ng mga pahiwatig sa pag-uugali ni Jenny, at nang ihatid ni Jenny ang kanyang kaibigan upang magsuka sa banyo ay kumilos na sila. Nilagyan nila ng duct tape ang kanyang bibig at dinala siya sa likuran na eskinita patungo sa kanilang van. Pagdating ng Lunes, pumasok si Cade sa construction site para lang makita ang mag-asawa na nagdadalamhati. Sinabi nila sa kanya na si Jenny ay nawawala mula pa noong Biyernes at alam nilang hindi siya mahahanap ng mga pulis ng maayos. Kaya inalok nila si Cade ng $70,000 upang mahanap siya dahil alam ni Joe na si Cade ay dating militar. Agad na tumanggi si Cade na sinasabing hindi na niya ginagawa yon, ngunit tutulong siya upang mapatnubayan ang lugar ng construction upang mapatakbo ito ng maayos. Pagkatapos ng trabaho ay binisita ni Cade ang kanyang matagal ng kaibigan na si Gunny, isang nabulag na dating sundalo. Sinabi niya kay Gunny na gusto niyang hanapin si Jenny dahil nangako siyang tutulong siya kaya sinusuportahan siya ni Gunny. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay binisita niya ang bahay ng mga Garcia at sinabi sa nagdadalamhating si Joe na hahanapin niya si Jenny at iuwi ito ng ligtas. Agad na kumilos si Cade at pinuntahan niya ang bar na huling kinaroroonan ni Jenny at doon ay nasaksihan niya si Johnny na nagbebenta ng droga sa maraming customer. Kinuha na niya ng mga larawan ang mga pinutol na cable ng mga camera, pagkatapos ay nakita niya ang suot sa tenga ni Jenny sa eskinita kung saan siya kinaladkad. Maya-maya ay nilagyan niya ng tracker ang kotse ni Johnny at sinundan ito pauwi.
pumasok siya sa kanyang bahay na may dalang shotgun habang si Johnny ay gumagamit ng droga. Nang ipinakita niya ang larawan ni Jenny at tinanong kung nasaan siya, nagpanggap ang lalaki na walang alam ngunit alam ni Cade na siya ay hindi nagsasabi ng totoo. Kaya naman itinali niya si Johnny sa sarili niyang bathtub at binuksan ng tubig. Ang pagpapahirap ay sapat na upang mapagod si Johnny ngunit binalaan niya si Cade na nakikipag-ugnayan siya sa mga napakadelikadong tao ngunit mukhang hindi natatakot si Cade. Nang malapit ng ibunyag ni Johnny ang ilang mga pangalan ay may dalawang lalaking pumasok sa kanyang pintuan. Kaya naman si Johnny ay sumigaw na inaalerto ang mga lalaki na siya ay nasa problema ngunit agad siyang ginawang harang ni Cade. Dahil dito ay nabaril siya ng mga ito at namatay, sumunod ay nilabanan ni Cade ang dalawang lalaki at agad na napatay gamit ang kanyang shotgun. Nang sinuri niya ang mga katawan ay nalaman niya na sila ay mga gangster ng Russia, kinuha niya ang kanilang mga pera at umalis sa lugar dala ang kanyang shotgun. Pagdating ng umaga ay mas maraming Russian gang ang pumunta sa pinangyarihan ng pagpatay. Ang dalawang magkapatid na sina Danya at Vanko ay sinamahan ng isang matandang lalaki na nagngangalang Waulo upang siyasatin ang mga bangkay. Sa tingin ng magkapatid na ito ay isang pagnanakaw ang nangyari, ngunit nang mapansin ang mga tama ng baril ay alam ni Waulo na iba ito. Kumuha sila ng mga tagapaglinis para itapon ang katawan, habang hindi nila alam na nakaparada pa rin si Cade sa tabi para bantayan sila. Palihim niyang sinundan ang kanilang sasakyan patungo sa bahay ni Waulo sa isang lugar sa kakahuyan. At pagkatapos mag-set up sa pagitan ng mga puno tulad ng isang sundalo, binantayan niya ang bahay at naghintay hanggang sa umalis ng bahay ang asawa ni Waulo. Mabilis siyang pumasok sa bahay at nagising na lang si Waulo na nakatali sa isang upuan sa gilid ng kanyang pool. Ipinaliwanag ni Cade na kung mag-iingay siya ay bibitawan niya ang tali na humahawak sa upuan ni Waulo para mahulog sa tubig. Bilang sagot ay binalaan siya ni Waulo laban sa pagnanakaw mula sa kanilang grupo. Ngunit sa halip ay inihagi sa kanya ni Cade ang pera na may mga dugo na kinuha niya kanina na sinasabing ginagawa lang niya ito para mahanap si Jenny. Hindi sumagot si Waulo at sa halip ay minura niya ang isang tao sa wikang Ruso at muling nagbanta kay Cade. Sa oras na yun ay binitiwan ni Cade ang tali at hinayaan na malunod si Waulo bago umalis. Gamit ang isang audio recording na lihim niyang binuksan kanina ay isinalin niya ang lengguwahe na ginamit ni Waulo para malaman na ang isang lalaking nagngangalang Maxi ang maaaring nasa likod ng pagkidnap kay Jenny. Nang maglaon ay sinamahan ng magkapatid ang kanilang ama na isa pang senior na miyembro ng Russian gang na nagngangalang Simon, upang tingnan ang pagkamatay ni Waulo sa kanyang bahay. Pinanood ni Simon ang CCTV footage ng pagpatay ni Cade kay Waulo, iniisip kung ano ang rason ni Cade sa pagpatay sa kanila. Samantala tinawagan ni Cade ang isa pang matagal na niyang kaibigan na isang pulis. Humingi siya ng pabor na hanapin ang isang lalaking nagngangalang Maxi sa loob ng Russian gang circle. Binalaan siya ng kanyang kaibigan na kinakalaban niya ang isang malaking grupo, ngunit binigyan pa rin niya si Cade ng pangalan ng isang bar na may kaugnayan sa mga Ruso. Hindi nag-aksaya ng oras si Cade at tumungo sa lugar, si Artemis pala ang namamahala sa security surveillance ng bar. Doon ay napansin ni Artemis na kakaiba si Cade, at matapos malaman na may baril si Cade sa kanyang bulsa ay ipinadala niya ang kanyang kasamahan upang tingnan siya ng malapitan. Ang lahat ay ayon sa plano ni Cade at ipinakita niya sa lalaki ang isang bungkus ng pera, naintindihan ng lalaki ang kanyang intensyon at inihatid siya sa kanyang boss na si Cardo. Tinanong siya ni Cardo tungkol sa kanyang baril at kung siya ba ay isang pulis, ngunit ang kanyang bastos na pagsagot ay hindi tinanggap ng boss dahilan para lapitan siya ng mga tauhan ni Cardo na gusto siyang atakihin. Siyempre ay madali silang natalo ni Cade, at bago niya pa mapatay ang isa sa mga tulisan ay pinigilan siya ni Cardo. Nakuha niya ang paggalang nito at ngayon at nagtanong kung ano ang gusto niya. Nagpanggap si Cade na nandoon siya para bumili ng mga bawal na gamot para sa kanyang mga empleyado sa construction at kailangan niya ng tuloy-tuloy na supply. Sinabihan siya ni Cardo na pumunta sa isang restaurant kinabukasan at dalhin ang pera. Pagdating doon kinabukasan ay nakita niya si Artemis at ang kanyang kasamahan upang kunin ang pera. Nakatanggap lamang siya ng isang burner na telepono bilang kapalit. At doon ay tinawagan siya ni Cardo upang sabihin na ang gamot ay nasa ilalim ng kanyang upuan sa kotse. Dahil hindi niya kailangan ng mga ito, itinapon ni Cade ang buong plastic sa isang ilog. Samantala, inihatid ni Viper at Artemis si Jenny na nasa isang suitcase sa lalaking bumili sa kanya. Sinabi nila sa kanya na siya ay nakadroga at natutulog at handa na sa kanyang pang-aabuso. Pagkatapos ay naghintay ang dalawa sa loob ng kanyang bahay habang binubuksan niya ang suitcase. Ngunit hindi nagtagal ay bumalik ang lalaki na sumisigaw dahil ang kanyang mukha ay kinagat. Si Jenny ay hindi ganap na nawala ng malay kaya nakalaban, kaya ngayon ay ibinalik siya ng dalawa sa kulungan. Mula sa pagkakamali na ito, nagbanta si Maxi na papatayin sina Viper at Artemis kapag hindi nila pinatay si Jenny dahil gusto ng kliyente na mamatay ito.
Maya-maya ay tinawagan muli ni Cardo si Cade, na nagsasabing ipapakilala niya si Cade sa kanyang boss na nagsusupply ng mga gamot. Dumating si Cade sa magarbong restaurant gaya ng itinuro sa kanya, at ipinakilala siya ni Cardo kay Maxie na walang iba kundi ang lalaking hinahanap niya. Hiningi ni Maxie ang kanyang driver's license upang beripikahin ang kanyang pagkakakilanlan, kaya binigyan niya ito ng peking lisensya. Ito ay pumasa sa pagsusuri ni Maxie kaya ngayon ay pinag-usapan na nila ang negosyo, pagkatapos ng pagpupulong ay muli niyang itinapon ang mga gamot na binayaran niya. Habang nag-iimbestiga, napansin ni Cade si Viper sa mga larawang nakuna ni Jenny bago siya dinukot. Bumalik siya sa bar ni Cardo para magmasid, ngunit nakita siya ni Artemis sa CCTV at nagpadala ng ilang lalaki para hulihin siya. Napansin ni Cade na nakita siya, kaya nagmadali siyang tumakas gamit ang isang ninakaw na motorsiklo. Sa daan ay bumangga siya sa isang kotse ng pulis, ngunit sa kasamaang palad ang mga ito ay nagtatrabaho para sa mga Ruso kaya siya ay hinuli. Nang magising sa kabila ng pagkakatali ng kanyang mga kamay, nagawa niyang patayin sina Danya at Vanko at pinatay din niya ang driver saka itinulak sa ilog ang van upang lumubog. Ang pagkamatay ng kanyang mga anak ay ikinagalit ni Simon, na nanawagan para sa isang emergency na pagpupulong sa mga pangunahing pinuno ng Russian gangster. Sinabi niya sa pinuno na hinahanap ni Cade si Maxie kaya nakahanap ang pinuno ng impormasyon tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Cade. Pinahiram din niya ang dalawa sa kanyang pinakamahusay na tao upang tulungan si Simon na mahanap si Maxie. Dumating si Simon at ang kanyang mga tauhan upang harapin si Maxie sa isang club. Doon ay tinanong niya ito kung alam niya kung ano ang kailangan ni Cade habang ipinapakita sa kanya ang larawan niya. Si Maxie ay walang alam at nagulat nang malaman na pinatay ni Cade ang maraming miyembro ng gang kabilang ang kanyang ama, at sa wakas ay nalaman nilang hinahabol sila ni Cade para iligtas si Jenny. Kinabukasan ay nakatanggap si Cade ng tawag mula sa paaralan ni Mary tungkol sa hindi pagsundo sa kanya ng kanyang lolo. Matapos gawin yun ay naniniwala siyang may nangyari kay Roth kaya dumiretso sila sa kanyang bahay. Tama nga ang hinala niya dahil kanina ay pumasok doon ng mga Ruso at sinunog ang bahay. Iniligtas ni Cade si Roth na nakatali sa loob bago dinala si Mary sa bahay ni Gunny habang tinatapos niya ang trabaho. Binigyan din siya ni Gunny ng mga matataas na uri ng armas. Pagdating ng gabi, nagbanta si Maxie na papatayin sina Viper at Artemis dahil sa pagkabigo sa kanilang trabaho at sinabing gusto ng kliyente na patayin si Jenny. Kaya naman sinakay nila siya sa backseat ng kanilang sasakyan. Ngunit nagawa ni Jenny na lumaban sa kanila at tumakas papunta sa kakahuyan. Sa kasamaang palad ang parehong pulis na nakahuli kay Cade ay nahuli din si Jenny at ibinalik kay Viper. Dinala nila siya sa isang gusali kung saan nagdaraos ng pagtitipon ang mga kliyente. Samantala, sa wakas ay dumating si Cade upang harapin si Maxie na kumakain sa isang restaurant habang gumagamit ng bawal na gamot. Pinatay niya ang lahat ng bodyguard bago binaril ang kamay ni Maxie at tinanong kung nasaan si Jenny. Dahil natatakot para sa kanyang buhay, pumayag si Maxie na dalhin si Cade sa kinaroroonan ni Jenny habang nakatutok sa kanya ang baril. Inamin din niya kay Cade kung paano niya napapatakbo ang kanyang negosyo na human trafficking. Inuutusan niya si Viper na kumuha ng litrato ng mga magagandang babae at pinipili ng mga kliyente kung alin doon ang gusto nila. Pagdating doon, itinapon siya ni Cade sa isang kanal at pinatay siya upang protektahan ang higit pang mga babae na tulad ni Jenny mula sa human trafficking. Habang siya ay naghahanda para sa isang paglusob, nalaman ni Cardo ang tungkol sa kanyang plano kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Cade. Katulad nito, plano rin ni Simon na patayin si Cade kasama ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng gusali, kinaladkad ni Viper at Artemis si Jenny sa isang silid kasama ang kliyente. Tinali nila ang kanyang mga kamay sa kisame gamit ang kadena, at naghahanda sa pang-aabuso ng kliyente. Gayunpaman bago pa niya ito mahawakan, nagdulot ng eksena si Cade sa pamamagitan ng pagpasok sa gusali at pagpatay sa maraming armado na gwardya. Pagdating doon ni Cardo at ng kanyang mga tauhan ay mabilis din silang tinapos ni Cade. Habang nagpapatuloy ang kaguluhan, nagawa ni Jenny na lumaban kay Artemis gamit ang kanyang mga kasanayan mula sa klase ng karate. Nang mapatay ni Cade si Viper, pinatay din ni Jenny si Artemis sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanyang leeg gamit ang kanyang hita. Hindi na nag-aksaya ng oras at sinira ni Cade ang kadena ni Jenny. Pagkatapos ay hinarap nila ang kanilang huling kalaban, ang dalawang lalaki na ipinahiram kay Simon ang kanyang boss. Habang nagtatago sa likod ng counter para protektahan ang kanilang sarili mula sa pagpapaputok ng kalaban, ginamit ni Cade ang bagong teknolohiya ng baril na ibinigay ni Gunny na ikinamatay ng isa sa kanila. Pinatay niya naman ang isa gamit ang isang granada, na sa wakas ay tinapos ang kanyang laban upang iligtas si Jenny. Ang dalawa ay nakatakas sa lugar sakay ng isang motor habang pinanunood sila ni Simon.
Tinawagan niya ang kanyang boss dahil gusto niyang makipagdigma laban kay Cade, ngunit ang kanyang boss ay ayaw makipag-away sa ganoong kalakas na kalaban. Sa wakas ay umuwi si Jenny at niyakap ang kanyang mga magulang. Nagtapos ang pelikula sa pagsundo ni Cade sa kanyang anak mula sa bahay ni Gunny, doon ay kumain sila kasama ang pamilya bago sila umalis. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!